Sa simula ng pelikula ay makikita natin si Sandra, ang regional manager ng mga Chic Quick restaurant. Naghihintay siya sa kanyang mga empleyado na makarating sa restaurant. Mayroon siyang ilang mahahalagang bagay na sasabihin sa kanila bago simulan ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Dumating sina Becky at Kevin, at sinimulan ni Sandra ang kanyang talumpati kung paano sila dapat kumilos, dahil darating ang quality control manager ng franchise upang suriin ang kanilang restaurant. Sa kanilang pagpupulong, nag-aalala rin siya, dahil may nag-iwan ng pinto ng refrigerator na nakabukas, na humantong sa pagkasira ng pagkain. Sinabihan sila ni Sandra na sundin ang lahat ng mga alituntunin, at regulasyon na itinuro sa kanila sa unang araw. Mamaya, si Becky ay nakikipag-usap sa kanyang shift manager na si Marty. Sinabi ni Becky na pakiramdam niya ay maaaring pinaghihinalaan siya ni Sandra sa naiwanang bukas na pinto. Sinubukan ni Marty na aliwin siya, at sabihin sa kanya na dapat ay si Kevin iyon. Sinabi sa kanya ni Becky ang tungkol sa bagong lalaki sa buhay niya, habang si Sandra ay nagsimulang mag-inspeksyon ng iba't ibang bagay. Nakilala niya si Harold at paalis na siya sa trabaho. Binanggit ni Harold kung paano niya maaaring bisitahin sila mamayang gabi para subukan ang ilang milkshake. Binigyan niya siya ng ilang rekomendasyon at saka ito umalis. Nang maglaon, nakatanggap si Sandra ng tawag sa telepono mula sa kanyang kasintahang si Van, at sinabi niya rito kung gaano siya kabisi ngayong gabi. Samantala, si Becky, Kevin at ang kanilang kasamahan ay nag-uusap sa counter. Dumating si Sandra at nakita silang ganito at pinagsabihan sila. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kevin na pumunta at i-restock ang kanyang mga gamit, at tinanong kung bakit hindi naglilinis si Becky gaya ng iniutos sa kanya kanina. Habang ginagawa niya ang pag-uusap na ito, sinabihan si Sandra tungkol sa isang tawag sa telepono para sa kanya mula sa pulisya. Nagmamadaling tinungo ni Sandra ang kanyang opisina at sinagot ang tawag. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, at ang taong nasa kabilang panig ng telepono ay nagpakilala bilang police officer na si Daniels. Tinanong niya siya kung siya ang supervisor doon, at sinabi niya sa kanya na nakikipag-ugnayan siya sa kanilang regional supervisor at ngayon, kailangan niya ng tulong nito. Tinatanong niya kung tungkol ba ito sa refrigerator, na sinabi niyang hindi, tungkol ito sa pagnanakaw. Isang empleyado ng restaurant ang nagnakaw ng pera ng isang customer mula sa kanyang bag. Binigyan niya siya ng maikling paglalarawan ng posibleng suspect, at nang sinabi ni Sandra si Becky, sinabi niya na oo. Sinabi ni Daniels na sinabi sa kanya ng regional manager na tutulungan siya ni Sandra na asikasuhin ang bagay na ito. Sinabi niya sa kanya na si Becky ay sangkot sa malawak na criminal activity, at maging ang kanyang kapatid ay sangkot dito. Pumunta si Sandra at dinala si Becky sa kanyang opisina. Nakipag-usap siya kay Daniels sa telepono, na nagsabi kay Becky na mayroong biktima na nagsasabing nagnakaw si Becky sa kanyang petaka. Itinanggi ni Becky ang mga pahayag na ito, ngunit hindi siya handang paniwalaan siya. Pagkatapos ay hiniling ni Daniels kay Sandra na tingnan ang mga bulsa ni Becky, at kumpiskahin ang kanyang telepono. Nang walang mahanap si Sandra sa mga bulsa ni Becky, hiniling niya sa kanya na pigilan siya at hintayin ang pagdating ng pulis. Sumang-ayon si Sandra. Pagkatapos ay sinabihan niya si Sandra na dapat niyang tanggalin ang mga damit ni Becky. Hindi komportable si Sandra na gawin ito, ngunit kinumbinsi siya ni Daniels na ang hindi paggawa nito ay maaaring humantong sa isang mas matagal na pagsisiyasat at pag-aresto kay Becky. Sinabi ni Sandra kay Becky na binigyan siya ni Daniels ng dalawang pagpipilian, dapat siyang ilagay sa isang holding cell para sa gabi, o magpa-strip search siya ng buo. Hindi komportable si Becky na pumili ng alinman sa mga opsyon, ngunit nang sabihin ni Sandra na dapat siyang pumili ng isa, papayag siyang magpa-strip search kung kasama nila si Marty sa opisina. Pinuntahan ni Sandra si Marty habang nakikipag-usap si Becky sa opisyal. Sinabi ni Daniels na alam niya na ang kanyang kuya ay may nakabinbing kaso noong nakaraan. Habang pinag-uusapan ni Becky ang tungkol sa kanyang kapatid, pumasok sina Marty at Sandra. Mabilis na nagkwento si Sandra kay Marty kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa full body strip search. Hinubad ni Becky ang kanyang pantalon at kamiseta at ibinigay ito kay Sandra, na nagsabi kay Daniels na wala siyang nakita. Sinabi ni Daniels kay Sandra na suriin ang kanyang underwear. Medyo awkward ang pakiramdam ni Sandra pero ginagawa niya ang sinabi sa kanya. Wala siyang mahanap dito. Nang sabihin niya ito, sinabi ni Daniels na maaaring nakatago ito sa ilang lihim na bulsa, at sa makatuwid, dapat itong suriin ng pulisya.
Hiniling niya sa kanya na ilagay ang mga damit ni Becky sa kanyang sasakyan. Kakaiba ang pakiramdam ni Sandra tungkol dito. Ngunit kinumbinsi niya siya sa pagsasabing ang kapatid ni Becky ay pinaghihinalaang bahagi sa pagbebenta ng droga, at maaaring kasama rin siya dito. Sinabi niya sa kanya na siya ay parating sa lalong madaling panahon at dapat nilang isecure si Becky sa restaurant. May trabaho si Sandra kaya pinabantay niya si Kevin kay Becky. Binigyan niya siya ng mabilis na buod ng lahat ng bagay sa opisina at iniwan siya doon. Kinausap ni Kevin si Daniels at hiniling nitong tanggalin ang apron na ginagamit ni Becky para takpan ang kanyang katawan. Kaibigan ni Kevin si Becky, kaya, hindi niya ito magagawa. Lumabas siya ng silid at nang subukang pigilan siya ni Sandra, sinabi niya sa kanya na kilala niya ang kapatid ni Becky, at nagkamali sila ng tao dahil kaibigan niya si Becky. Nakipag-usap si Daniels kay Sandra at sinabi niya sa kanya na si Kevin ay hindi isang mature na tao, at hindi niya dapat sinabi sa kanya ang kumpidensyal na impormasyon tungkol sa kapatid ni Becky, nang sabihin ni Sandra na marami siyang dapat gawin at hindi niya mapanatili ang pagbantay kay Becky. Binigyan siya nito ng pagpipilian na gawin ito, o hilingin sa ibang tao na gawin ito para sa kanya. Tinawagan niya ang kanyang kasintahan at dumating siya sa restaurant. Ipinaliwanag ni Sandra ang sitwasyon at sinabihan siyang bantayan si Becky, dahil baka subukan niyang tumakbo. Sinimulan niya ang kanyang tungkulin at kausap si Daniels sa telepono. Inutusan siya ni Daniels na siyasatin si Becky, sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang apron. Sinabi niyang hindi niya magagawa ito, pagkatapos ay inutusan siyang ibigay ang telepono kay Becky. Kinumbinsi siya ni Daniels at pumayag siyang magpa-strip search, inalis niya ang kanyang apron, at pagkatapos ay hiniling ni Daniels sa kanya, na magsagawa ng mga jumping jack, at yumuko, para ma-inspeksyon siya ng maayos ni Van. Biglang pumasok si Sandra, at ibinalik ni Van ang apron kay Becky para takpan ang sarili. Si Sandra ay nakipag-usap kay Daniels at sa kanilang pag-uusap, sinubukan ni Becky na humingi ng tulong sa kanya, ngunit nagalit si Sandra sa kanya. Pagkatapos ay nakipag-usap si Kevin kay Marty tungkol sa kung gaano kalubha ang buong sitwasyong ito, at kung paanong ang boyfriend ni Sandra ay nananatili upang bantayan siya ay hindi nararapat. Sumang-ayon sina Marty at Kevin sa puntong ito, ngunit wala silang ginagawa para ihinto ang sitwasyon. Si Daniels ay muling nakipag-usap kay Van, ngunit siya ay nauubusan na ng oras. Sinubukan niyang takpan ito sa pagsasabing nagkaroon siya ng seryosong sitwasyon sa bahay. Pagkatapos ay hiniling niya kay Van na parusahan si Becky sa pamamagitan ng paghampas sa kanya, dahil hindi siya kumilos sa harap ni Sandra. Hindi gusto ni Van ang ideya, ngunit nakumbinsi siya nang sinabi niya na pagkatapos, hihilingin niya kay Becky na gumawa ng ilang serbisyo para sa kanya. Nagsimula si Van sa kanyang paghampas, at ang masakit na sigaw ni Becky ay narinig ng lalaki sa telepono. Pagkatapos ay hiniling niyang kausapin si Becky, kung saan iniutos nito sa kanya na magmukbang siya gamit ang mahiwagang carrots ni Van, kaya nagkamukbangan sila. Sana all may minumukbang. Maya-maya, pumasok si Sandra at hindi komportable si Van sa nangyari. Kaya, umalis siya at pumunta sa kanyang sasakyan, kung saan tinawagan niya ang isang kaibigan at sinabi na nagawa niya ang isang bagay na nakakahiya. Nang maglaon, inutusan ni Daniel si Sandra na kailangan na niyang maghanap ng ibang lalaki na magbabantay kay Becky. Pumunta siya at nakita si Harold, na dumating para kumuha ng milkshake. Sinabi niya sa kanya ang buong kwento, at hiniling sa kanya na bantayan siya. Nang tanungin siya ni Daniels ng parehong bagay tulad ng ipinagawa niya kay Van, nagalit si Harold at sinabihan si Sandra na hindi tama ito. Sa wakas ay naramdaman ng engot na si Sandra na may maling nangyari, at nakipag-ugnayan siya sa kanyang regional manager. Nang tinanong niya ito kung nakipag-usap ba siya sa isang opisyal tungkol sa isang pagnanakaw, sinabi niya na siya ay may sakit at hindi nakikipag-usap sa sinuman. Wala siyang ideya kung ano ang sinasabi nito. Nang kausapin ni Sandra ang lalaki sa telepono, nagbiro ang lalaki at ibinaba ang telepono. Mabilis na kinuha ni Kevin ang kanyang numero at isinulat ito. Tumawag sila ng pulis at sinimulan nilang hanapin ang lalaki. Napagtanto ng investigador na hindi ito isang beses lamang. Nangyari na ito sa nakaraan at hindi gaanong napagtuunan ng pansin. Sa kasamaang palad, hindi nahuli ang sospek at ngayon matapos ang ilang pagsusumikap, sa wakas ay malapit na siyang mahuli ng mga pulis. Nalaman nila na ang tao sa likod ng buong krimen ay isang telemarketer, na may normal na pamilya. Gumamit siya ng mga numero ng prepaid cards para gawin ang mga mapanlinlang na prank calls na ito. Nang maglaon, humingi ng legal na tulong si Becky at sinabi sa kanya ng kanyang abogado, na dapat niyang edemanda ang gobyerno.
Dahil hindi sila nagbigay ng wastong mga gabay sa panloloko, nawalan ng trabaho si Sandra at sa isang panayam, sinabi niya sa lahat na siya ay inosente, at ginawa lang niya ang sa tingin niya ay tama. Sinabi niya na kahit sino sa kanyang sitwasyon ay gagawin din iyon. Iniwan niya ang boyfriend niyang si Van, pagkatapos ng ginawa nito kay Becky. Ang pelikulang ito ay inspirasyon ng mga totoong pangyayari sa buhay, kung saan ang isang lalaki ay nakagawa ng mahigit 70 katulad na krimen, sa pamamagitan ng mga prank phone calls sa 30 American states. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at huwag kalimutang pindutin ang like button upang matulungan mo kami.